Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po yung lingkod ni Epifanio Labrador dito po sa ating programa ang Reaction Movie Radko. At syempre bago po tayo mag-umpisa mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, maging ating mga kababayan sa abroad, magandang umaga po sa inyong lahat at mga oras mapapanood po ninyo ito pong ating programa. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, salamat po sa lahat ng mga nag-aabot po, no? So, hindi ko na pipigilan, hindi ko na pero last na to, no? Siguro ganun talaga. Meron pa din humihingi ng tawad na akala mo laki-laki ng kasalanan sa akin. Diyos ko po. So, pero ganun pa man, siguro dahil nga sa inanalyze ko mabuti, siguro dahil sa kababaang loob talaga ng ating mga kababayan na tumutulong sa atin, no? Ibiro mo, sila pa yung nagbibigay, sila pa yung humihingi ng sorry. Saka nakakita ng ganun. Diba? O, mag-aabot ng papadala ng 200, 150 pesos sa GCash natin. Tapos, mababasa mo doon, pasensya na, ito lang nakayanan ko, pasensya na. Sa mga kababayan po natin, tulad po ng sinasabi kong palagi, ako po ang dapat humingi ng pasensya sa inyo. Dahil po sa akin, naiistorbo ko kayo o baka mamaya naman baka pamasahin nyo na lang, binibigay nyo pa sa akin. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sa inyo po mga inaabot na munting tulong, ako po'y lubos na natutuwa at lubos na talagang nagpapasalamat. At dahil sa inyo, may naiaabot po ko sa aking mga anak, sa kanilang pangangailangan, sa kabila ng aking sitwasyon. No? So sa totoo lang, tulad ng sinabi ko, sa inyong pag-abot ng tulong sa inyong lingkod Epifanio Labrador, kayo po ay iniisip ng aking mga anak na pangalawang mga magulang na kung saan ay tumutulong sa kanila upang sila mabigay sa kanila o matustusan sila sa kanilang mga pangailangan. Sa totoo lang, kagabi may natanggap po akong impormasyon na kaya daw tahimik ngayon ang Iglesia ni Manalo, maging itong mga kalaban natin, dahil galit na sila. Para hindi sila mahalata, para hindi sila kailangan hindi sila magingay, dahil ang talagang purpose talaga na talagang na pakay nila ay kunin tayo sa lalong madaling panahon. Nang sa ganon ay wala na pong Epifanio Labrador pa na maririnig na kung saan ay nagsasalita at nagsisiwalat ng mga katiwalian na hindi po kayang isiwalat ng ibang mga vloggers na kung saan ay talagang natatakot. So, alam nyo, sa totoo lang, nung pinasok ko po ang trabahong ito, isa lamang po ang naging inspirasyon ko o ang naging idol ko, no? Si Ka-Percy Lapid, no? Na kung saan ay pinapatay po mismo ni Eduardo Manalo at ni Digongyo para po hindi patuloy na masiwalat ang lahat po ng mga kabulukan. Kung maalala ninyo, halos lahat po ng mga sinabi before po pinatay si Ka-Percy Lapid ay nagkatotoo po ngayon, no? So okay, minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon muli ito pong kasinungalingan o matinding kasinungalingan ni Bongo kesa po sa kanyang amo, no? Sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, sa aking obserbasyon ay tila mas matindi po ang kasinungalingan nito pong ni Bongo kesa po sa kanyang amo na si Rodrigo Roa Duterte. Bakit ko nasabi? So hintayin niyo po maya-maya. Pero bago ko sabihin yan, bago natin pag-usapan yan, eto't panoorin mo na po natin at bibigyan ko po ng reaksyon mga minamahal ko mga kababayan. Ito pong naging pahayag po ni Bongo. Ito yung ilabas na natin dito, pero uulitin lang po natin mga minamahal ko mga kababayan. Nang sa ganun po ay mas mabigyan pa po natin ng diin o mas maintindihan po ng ating mga kababayan kung gaano po kasinungaling at kung gaano katotoo naman ito pong ating sinasabi patungkol po dito kay Bongo. Sa kanyang pagiging sinungaling na tao, sa kanyang pagiging tuso, sa kanyang pagiging mapagpanggap, sa kanyang pagiging kumbaga artista, no? So para maintindihan natin, eto at panoorin po natin yung sinabi po ni Bongo. Ako magnanakaw, hindi po ako contractor. Senador po ako na nagsiserve. Hindi siya magnanagaw, hindi daw siya magnanakaw, hindi po daw siya kontraktor.
So, baka nakalimutan yata ni Bongo na, kung hindi ako nagkakamali, last 3 years, no? O, hindi, mahigit pa. Lumabas na, natuklasan na ni dating Senador Antonio Trillanes na itong si Bongo, maliban na ang kanyang ama, ang kanyang kapatid ay mayroong sariling kumpanya ng construction company, ay siya din naman ay meron. Na kung saan, yung combination ng letra sa pangalan ni Bongo at sa pangalan ng ama niya o kapatid niya ay magkadugtong. No? At lumalabas na itong si Bongo ay merong kinalaman at meron talagang katiwalian na ginawa nung panahon ng kanyang among si Rodrigo Roa Duterte. So sabi niya, hindi siya magnanakaw, hindi daw siya kontraktor. No? Hindi tama. Hindi naman talaga siya kontraktor. Dahil unang-una, senador nga naman siya. Pero, hindi porket sinasabi niyang hindi siya kontraktor, wala siyang kinalaman sa pagnanakaw. No? Wala po yung pinagkaiba. Kay Saldico, hindi siya kontraktor, dahil siya nga siyang congressman, pero meron siyang kinalaman sa kanyang kapatid na kontraktor na kung saan ay naging kahati niya, naging kasama niya, naging kasabwat niya sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, mga minamahal ko mga kababayan. No? So, sa totoo lang, ako'y natatawa dito kay Bongo. Kaya ako sinabi sa inyo kanina, mga minamahal ko mga kababayan, na mas matindi po ang kasinungalingan nito ni Bongo kaysa po sa kanyang amo. Kasi bakit? Kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan noong mga panahon na si Digongyo pa ang Pangulo ng ating bansa, maraming nagsasabi na siya ay kawatan, siya ay mandarambong. So dahil sa matibay ang ebidensya, matibay, malakas, inamin po ni Rodrigo Roa Duterte na talagang maging siya o siya mismo ay nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Inamin po yan. Hindi po pwedeng baliin niya ng mga DDS at hindi yan pwedeng sabihin ng mga DDS, joke lang, lahat na lang ba? Joke? Professional ka? Sasabihin mo, puro joke? Abogado ka? Piskal ka? Dati kang mayor? Isa kang presidente? Joke? Ginagawa na lang po nilang alibay yan. Para po hindi po o mapagtakpan po yung mga katotohanan na kung saan babali po sa mga kasinungalingan ng mga Duterte. No? So, kaya ko sinabi mas matindi ang kasinungalingan ni Bongo. Kasi ito si Bongo, kahit halata na po, kitang-kita na po mga minamahal ko mga kababayan, yung kanyang kasinungalingan, yung kanyang katarantaduhan, yung kanyang pagnanakaw, pandarambong. Abay talagang dadaanin po tayo ni Bongo sa kanyang mga kaartihan. Dadaanin po niya tayo sa kanyang mga sinasabi na akala mo may katotohanan. Pero ang totoo mga minamahal ko mga kababayan, siya po yung uri ng isang politiko na kung saan napakagaling po magdrama o magaling po magsalita para lamang po makuha nito ni Bongo ang loob po ng ating mga kababayan o simpatya po ng ating mga kababayan. Pero mukhang sumakit po ang ulo ni Bongo nung lumabas po yung bidyong ito, na kung saan dahil nga po sa pagsisiyasat o sa pagtuklas o sa pag-iimbestiga ng Independent Commission at iba pang kawani o ng ibang ahensya po ng ating bansa, ito po pinagmamalaki po ni Bongo na super health center natuklasan po na kung titignan mo po doon sa kanilang proposal, sa larawan doon sa karatula, ay napakaganda. At kung hindi ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan, ito pong project na ito, hindi na proposal, project na talaga. Kasi nabigyan na po ng pondo na kung di po ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan, mahigit sa 100 milyon po ang nakuha po o nakulimbat po nitong ni Bongo. Ngayon, kung sinasabi niyang hindi siya magnanakaw, saan niya dinala yung mahigit 100 million pesos na dapat sana ay nakatayo na ngayon o pinapakinabangan na ng mga taong pinaniniwala niya o pinaasa niya? Super Health Center. Nasaan na ngayon yung Super Health Center? Nasa panaginip lang. Bakit? Nung pinuntahan po ng ating mga ahensya o ahensya ng ating bansa, ng ating gobyerno,
yung lugar, yung location na kung saan doon itinuturo at doon sinasabi sa proposal ni Bongo na itatayo yung Super Health Center, wala pong nakita. Meron pong nakita doon na tila isang bahagi ng construction na project na inumpisahan pero kumbaga sa pagsusulat ay tila binigyan lang ng ilang letra at pagkatapos wala na. Sa madaling salita, pagkatapos na tayuan ng poste, wala nang naging kasunod. Hindi na napagpatuloy, hindi na nalagyan ng pader, hindi na napinturahan, hindi na tapos. So ibig sabihin, malamang doon sa 100, hindi ako nagkakamali, mahigit na 150 o 160 million. Kung di ako nagkakamali, yung ano na yon, yung mga nakatayong poste doon, baka nasa 1 million lang. Yung mga bakal na inilagay doon, baka nasa 1 million lang yung nagastos. So ibig sabihin, nasaan yung 100 million kung hindi magnanakaw si Bongo? Diba? Ngayon, sasabihin ni Bongo, hindi ka kontraktor. Ngayon, kung hindi magnanakaw si Bongo at talagang nagsiservisyo siya sa mga Pilipino. Pag sinabi kasi nagsiservisyo ka sa sa Pilipinas o sa mga Pilipino, ibig sabihin, magsiservisyo ka bilang tagapagtanggol, bilang tagapagsalita, bilang tagapagtuklas, tagapagsiyasat yon. So ngayon, kung may malasakit si Bongo, bakit hinayaan niya na yung kanyang Super Health Center na sinasabi ay maging mistulang naging isang kagubatan ngayon? Ngayon, sa mga supporters ni Bongo, nag-iisip na ba kayo? Kung talagang totoo, kung talagang mabait, kung talagang hindi sinungaling, hindi magnanakaw itong si Bongo, nasaan na yung mahigit 100 million na para sa Super Health Center? Sige nga, hindi siya magnanakaw. At ang sabi pa nga niya, ang tanging magagawa lang daw niya sa ngayon, ibig sabihin, maaaring mabago pa yung isip niya. Kasi ang magagawa lang daw niya sa ngayon ay maging totoo. Magserbisyo, maging tapat. 'Di ba? Ibig sabihin, doon pa lang sa salita niya, mayroon ng question mark. Aba, parang may plano kang, 'di ba? So, sa mga supporters ni Bongo, mag-isip kayo mga kababayan. Nasaan na? Balita ko pa nga yung proyektong yun mukhang tatay o kapatid o mismong kumpanya ni Bongo ang may hawak. So ngayon, sabi ni Bongo, sinisiraan lang daw siya ni dating Senador Antonio Trillanes, puro paninira lang daw. Pang-aatake lang daw. Hindi mo masasabing pang-aatake yan Kasi tahanapin sa'yo ng mga Pilipino yan. Bongo. Nasaan yung ibinigay na 100 million mahigit na pera para sa proyekto mo na yan? Nasaan? Kung hindi ka magnanakaw. Nasaan? Nasaan? Kaya nga ngayon, mga minamahal ko mga kababayan di ba kayo nakakapaghalata? Naglabas na ng salin si Soto, si Rapi Tulfo, naglabas na ng salin si Rizal Severos, pero bakit si Bongo hirap na hirap ilabas yung salin niya? Sige nga, bakit hirap na hirap si Bongo? Di ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka? Kasi inaayos pa niya. Baka kasi pero kahit anong pagsisinungaling niya dyan, lalabas at lalabas yan. Diba? Alam nyo, kaya ko sinabing mas magaling si Bongo o mas matindi ang kasinungalingan ni Bongo kaysa kay Digongyo. Kasi si Digongyo, pag alam ni Digongyo wala na siyang ligtas, wala nang nagpapakalalaki siya. Meron nyo, pati nga yung pag-angkin sa pagpapatpatay, inano ni Digongyo, inangkin na niya inamin niya. Yan ang, sa punto na yan, medyo believe ako kay Digongyo. Kasi, umaamin siya. Pero itong kanyang balalay,
no? Yung taga dila niya ng puwet niya, talagang gustong lumusot. 'Di ba? Gustong lumusot, pero dito maiipit na siya. Kasi mukhang yung tungkol diyan sa Super Health Center na 'yan. Kasi 'di ba? Sabi ko nga sa inyo yung malasakit center na 'yan. Yes, may natutulungan, pero ang tanong, gaano ba kadami ang natutulungan? Balita ko nga, yung natutulungan lang nung malasakit center na yan, yung mga leader ni Bongo tuwing eleksyon. Yung may connection sa kanya. Pero pagdating doon sa mga hindi walang connection sa kanya, hindi naman supporter niya, malabong makakuha ng tulong mula sa kanya. Maliban na lang kapag may camera. Natural, papakitang gilas. Style Sara ba? 'Di ba? Style Sara. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, wala po tayong dapat paniwalaan. Kung titignan po natin, wala po tayong dapat paniwalaan kay Bongo. Naalala niyo yung sabi po ni Kaper Silapid bago siya namatay. Magmula kay Duterte, maging sa kanyang mga ulupong, kung ano ang kanilang mga sinasabi para maintindihan natin at maunawaan kung alin dyan ang totoo, baliktarin niyo. Ngayon, ako na nagsasabi sa inyo, para maintindihan ninyo, maunawaan ninyo kung anong tunay at hindi, kung anong sinasabi ni Bongo, baliktarin ninyo. Baliktarin ninyo. At doon malalaman ninyo na yun ang totoo. At yun nga ang totoo. Kasi, questionable siya ngayon tungkol sa mahigit 100 million na pera na ibinigay sa kanya para sa proyekto niya, sa sinasabi niya, pinagmamalaki niyang Super Health Center na naging super kagubatan na ngayon, na kung saan pwede ng terhan ng mga engkanto, duwende, demonyo, lahat na mga kamukha ni Bongo, di ba? So alam nyo, naalala ko tuloy yung sinasabi niya noon na talaga masasabi mong puro kasinungalingan, di ba? Meron po akong ipapakita sa inyo para mapatunayan ko lamang po sa inyo, ipapanood sa inyo na itong si Bongo ay wala po itong makatotohanang salita, no? Kagaya na lamang po nito mga minamahal ko mga kababayan. Meron siyang sinasabi noon kasi pag tinatanong po itong mongoloid na to, sa totoo lang itsura ni Bongo pag tinitignan ko, para siyang mongoloid na ano lang kumbaga medyo kapatid ng ng abnormal, no? Itong si Bongo, tingnan yung itsura. Sa itsura pa lang masasabi mong mongoloid talaga. So ito, panoorin po natin mga kababayan. Ano po si dating Pangulong Duterte? Wala naman siyang sinabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Shoot them. Yan pinutol ko lang po. So, di ba may sinabi si Bongo na wala daw sinabi, ulitin natin. Yan. Wala daw sinabi si Rodrigo Roa Duterte na wala daw inutos si Rodrigo Roa Duterte na magpapatay si Rodrigo Roa Duterte o magpapatay si Rodrigo Roa Duterte. Siyang may sabi doon, di ba? Ulitin natin. Sabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Shoot them dead. Wala pong ganun. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya wala naman siyang sinabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Shoot them dead. Inuulit ko lang Wala pong ganun. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. You know, my order earlier than that was suit opinion. Wala akong pakialam dyan sa mga ganun. I don't give a shit kung ano gusto nilang sabihin. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan gano'n. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. Ang intelligence pa, pinili ko, pinapatay ko lahat. Kaya gano'n ang ako. So yun, isa lang po yun sa halimbawa. Diba? Napakarami niyang, magaling lang po talaga itong si Bongo mag-explain, magano. Pero pag hinanap natin, hinukay natin yung ebidensya, madali nating mailalatag sa harapan niya. Ano yung sinasabi mo?
So talagang makapal lang po kasi talaga yung pagmumukha nito ni Bongo. Matindi lang po talaga siyang magsinungaling. Kaya nga po, siguro sanay na dahil wala siyang ibang pambalay. Yan lang talaga. Diyan sa Senado, sa mga taong katulad ni Bongo, na masasabi natin na matagal na naging aso, syempre, matatakot yan na bumalik sa kanyang pagiging aso. Diba? Senador na siya tapos babalik siya sa pagiging aso. Sabagay, hindi na siya magiging aso. Nasa impyerno na, malapit na mapunta sa impyerno yung amo niya. O baling sumunod na lang siya doon, pareho na silang aso doon. 'Di ba? Sila yung gagawing aso pareho ni Lucifer o ni Satanas, 'di ba? So, kaya ko pinakita ito, mga minamahal ko mga kababayan, para patunayan lamang sa inyo kung gaano po kasinungaling, kung gaano kabihasa ito pong si Bongo kung magsinungaling. Huling-huli po, kung sa isda pa itong si Bongo, masasabi nating botete. Bakit? Na talagang sa bunganga talaga mahuhuli. Na kahit hindi sa kanya yung pain, dahil nga sa siya ay botete, yun. No? Kain ng kain ng pain. Hindi niya alam na sa kanyang pagsisinungaling, sa kanyang pag-aalibay, mas lalo siyang nahuhuli. Diba? So, ganyan po itong si Bongo, mga minamahal ko mga kababayan. So at least nahahayag natin dito, napapakita natin dito, napapatunayan natin dito kung gaano po kasinungaling at kawalang iya ito pong si Bongo. So sa ating mga kababayan, sa susunod, huwag na natin bigyan ng pagkakataon tong abnormal na to. No, talagang nagpapakayaman to si Bongo. Natural, itatanggi niya yan. Magpapakyut, magpapagwapo, kunyari inosente, kilala na natin ang galawan ni Bongo. Lalong-lalo na Chino po to. Hindi po pure Chinese to. Hindi po pure Filipino to si Bongo. May dugo po talaga to na Chino na talaga, kaya nga siya, dahil nga sa kanya, kaya nga nakilala ni Rodrigo Roa Duterte si Michael Yang eh. Siya po ang dahilan kung bakit naging laganap sa bansang ito. Itong si Bongo. At siya ang dahilan kung bakit naging laganap yung drugs dito po sa ating bansa. Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. So, muli po, tuloy po ni sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.